thank the Lord for giving us this wonderful opportunity wherein we can share the gospel in our place here in his Muelsi. So, among ipasalamatan ato ang OIC, Engineer Danilo Caboral. Okay. Memorize na ako ni kadugayan Engineer. And so with ang nag-invite sa mga si Ma'am Dwayne, among silingan. Core Plan Department. Core Plan Department. Sa Core Plan. Core Plan Department. Napo din si Sir Rizada mong kauban sa church. So nagmalipayon, dala na ako akong asawa para di ko maalan nga single. So with our children. So as for me and my house, we will serve the Lord. Magtuta og langit, family juta. No? Hinga na mga kaigsunan. So this morning, I would like to give a short message. Biyatagan lang ko o 25 to 30 minutes. Pero yung orasan na, murag hapit na 10:30 na, no? So anyway, here. 3 months pa lang ni din sa atong dapit sa Kalamba. Kay gikan man mi sa Duminga. Ang ama dito isang suriko. Sikog linya dito. Duha pa ko ka bulan naglinya din ganahan ko sa serbisyo, bugnaw ang aircon, dilitaas ang linya, kay mubayad man ko sa dito sa kanang oras, baka nang ahead of time. And so with maayo mo hospitable ang mga sa teller na to, smiling, nga ganahan mga kaigsunan. So we are so blessed that we are here. Well, this morning, the title of my message is Stay Connected to Jesus. Stay Connected to Jesus. So, nahatay Muslim brother ko din, no? Assalamualaikum. Stay connected to Allah. To God man to Allah. So, nalipay ko kay nindot ninyo ang program din in which although lain ta o belief, but we came in kaning the same ang ato ang parents and so with ang atong gituuhan usara ang Ginoo. So, although lain ta o religion, but ato itong giuna sa pagpangita sa sugod sa atong trabaho in Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nindot din na siya. Stay connected to Jesus. Nowadays, importante jud kay ning makakonekta. Like makakonekta sa internet, sa wifi, para ma-update ta sa mga panghitabo sa kalibutan o sa atong community and so with our nation. Nindot jud ng makakonekta sa one way in which makakonekta mga kaigsunan sa Ginoo is here. Number 1, by reading your Bible. By reading your Bible, by reading your Holy Quran, this is one way in which magpabilin atong connection diha sa Ginoo. Mga tanong niyo, pila man kayo nagabasa pa din sa Bible. Matagat lang. I believe kita nagabasa ta sa atong Bible. No? Importante jud kay nga magbasa ta sa ato ang Bible mga kaigsunan. Naman ta sa kanang gitawag og wireless world. Ang atong gamit ron kani adto ingani pa. Unsay tawag gani? Headset. Karon na natay earphones, no? Wireless na. Ang mga as a means of our communication before, telephone, ingani dahil nakaraan pa dyan yung mga cellphone nga di nakaabot pa. Kita din tanan. Pag mag-aaway sa uyab, sa pag-ilapay, hindi dyan maguba. Kanang yung mga cellphone, Nokia. Pero karon na, nandiyon sa atong kamot. Nagkagamay, nagka-high-tech po. Na po yung mga wireless ng mga personal computers, na po yung wireless ng mouse, ato ang ganing wireless nga keyboard. Nag-level up. Kung magpagupit po ka sa barbruhan, kaya ito, bunting o kuban pa nakakonected ka ron. Mga wireless naman dyan ng mga gamit ng kaigsunan. And especially our microphone, kanya ko yung gamit ron, wireless naman eh. Sa una, naka-wired pa dyan siya. Wi-Fi, makakonect ka. But what is more important is this, prayer. The strongest wireless connection is prayer. Pag-ampo. Anywhere. Bisa nasa. Di na manginahanglan pa o dapit nga. Aning hotspot. Gusto kang signal dito. No.
Anywhere, everywhere, pwede ka makakonect sa source of power, and that is Jesus Christ. So we need to pray every day. Ampo dito kanunay, especially sa atong panahon ron, nga lisod kayo atong panahon ron, daghan nga mga tentasyon, daghan ang mga problema. So we need to pray to stay connected to Jesus, to stay connected to Allah. We need to pray and read our Bible. But what makes prayer powerful? Nga namang na gamhanan ampo kadudani. The most obvious fact is that we are praying to whom? To God. Ang atoa nga giampuan, and we are not relying on our own pitiful strength. Instead, we humbly trust in God's divine providential care work through our lives. Year 2005, nag-work ko sa Davao City as a missionary. Pero sa time nga dito mga kaigsunan, nawala niya ako ni plate. Student pa man ko ato. Maligyan ng libro. Gidala man niya atong jeepney driver dito sa padulong kay itong dapit ni Pastor Kibuloy. So minaog kami ng sir, dili namin naog ni. Yung ano may mga kwarta. Anak ko sa partner, sige mag-ampo ta. Kasuloy na mag-ampo, kilid sa highway. Kami duha kayo, ano din may kwarta? Ako yung mga balay dito. You know what? We prayed together with my cousins, ako nga partner. Ang po may kilid sa highway, tabangin may gino, makauling ni sa mong quarter na naami pamplite, makauling dito. You know what happened? After we prayed for 5 minutes sa among pagampo, pag-amen dyan na mo, pag-ana na mo sa highway, na nilabay na kusuging habalaban. Pati pakusog padagan. Milupad pa ng 100 pesos sa mga tubangan. Nahulog na itong kwarta sa pasahero at itong habalaban. Di naman dito tungod sa mga. Basta kayo naglining niya yung doon. Niya kaya akong partner, kaya matakuan niya, gupo niya dito ba? Kaya iuli ko, uy, nalimot ka, nakampo ka sa Ginoo. Blessing na ni sa Ginoo. Kusok ko madaga, lisod na gupdon pa rin mo. Grabe itong miracle. Right on that moment, gitubag sa Ginoong pag-ampo. Usahay dahil kita, answer ta sa mga pag-ampo sa uban. Wala na akong kwarta. Ato, anak to. Pero lang ko nung ikawan dun. Nahulog dun sa mga tubangan. O dito ko makalimot magkikso. Nakauli dun sa among quarter sa Agdaw. Dito. Salamat ni sa Ginoo. Kaya diin nakauli ni. It's a miracle because of the power of prayer. Pag-ampo mga higala. Before mag-start sa inyong office o sa inyong mga work, whisper a prayer. Lord, tabangin ko ng Lord. I need your wisdom, your guidance. Dapat dependent yun na diha sa Ginoo. Yes, Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tawag ka sa Ginoo nga ipakita sa mga miracles nga dinwa pa nato na-experience kanyado. This illustration is very common. Showdown of faith. Ato rin nadungog sa mga bata pata one day adunay tulo ka mga bundok nga diin dito ang Muslim, na dito ang Islam, na dito ang Buddhist, na dito ang Christian. Dito sila sa ibabaw sa building. Sigigit sa man dyan tilog nga Ginoo. Ay lokso sa building. Iyon na ang Buddhist. Buddha, 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 Buddha. Doon na siya. Buddha. According to the story, ibalik na sa ibabaw sa tumoy sa building. Shhh. The second one, we have our brother Islam. Lukso siya. Allah, 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 Allah. Doon na siya sa ground. Allah. May balik siya sa ibabaw. And you know what? Sa katapusan, niabot na ang Christian. At lain-lain man ta. Ang Muslim, kung saan ang ilahang religion? Islam. Kita Christian, nagkan mo kayo tagpundo. Ay nagkan mo kayo tag mga denomination. 10,000 kami doon. Paglukso. Lord Jesus, Ginoo, tapang Ginoo. Kung sa ito mga Catholic friends, manuros. Lukso Ginoo, tapang Ginoo, Lord Jesus, Lord, tapang Ginoo. Anto, doon na siya sa ground. Lord, please, help me, Lord, please. Ang mga Ginoo. O medyo gihapon, Lord, help. Lord, Jesus, saan naman ka? Please help me, save me. Doon na siya sa ground. Lord Jesus, maghihapon. Ang isa sa Buddha. May balik siya sa ibabaw. You know sa ang point? There are times in our lives in which makompromise na ito atong faith. Hindi ba dyan ko tubagon sa Ginoo? Labisan ng sao na nanatong irampo, uban pa ni ini. Hindi ba dyan ko tubagon sa Ginoo? Saya, hindi ka matubag Ginoo ha. Hindi ko sa balintik, be. Sahay, magtanong tamo, dangog ka sa yawa.
Maagto ta sa mga engkanto, maagto ta sa mga adunay gahom, di man tubagon sa Ginoo. Ingani. So we need to have a strong faith to God. Baruging ang imong pagtuo sa Ginoo. Tawag sa Ginoo in good and in bad times. Ang kani magtubag sa Ginoo sa tupagampo na yes, na I know and wait. Maybe ang tubag sa Ginoo mo na to. No, ayaw sa dili pa na para sa imuha. Dili pa ka makakuha na naron. Di pa ka ready mo dawat ang blessing. Dili man ta makahulat. I-push man din nato atong kagalingan. Gusto na ko Ginoo. Mo na along the way adunay mga problema because it's not God's plan. Remember, prayer is power. More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Nowadays, kung maka-encounter ka kaning masudlan og demonyo, nag-eskwela ko sa Marian College, Catholic institution sa Ipil, high school pa ko. Although SDA ko, pero sa Catholic ko nag-eskwela. Cathedral man to dito sa St. Peter, man to, sa Marian College. Naamay doha ka may estudyante na sudlan o demonyo. Yawa ba? Espiritu sa yawa. Gidala dito sa pare. Kay membro man ko sa choir sa Cathedral, Glee Club man to tawag. Yan ang pare, alidrin. Amigo ni sa pare, gigulitan ang tiil. Grabe ka kusgan man dyan. Mulutaw dyan siya. Upap ni kabot. May usa din sa kamot, duhapot din sa tiil. Isa-isa din. Uy, kita ka nasyonal man. Milutaw bito na. Nawalis man ang panda na para piyaw. Piyaw pa man. Hanto na yung mga uniform ng ibot na ba? Ang pare po, amto po dyan. The holy waters. Sumasabot. Ano po na Di naman din makaya, duhaman sila kabukmang kaigsunan. Yung ganitong pare, nalimot ako, close na ko itong nga pare. Sige, tagan, gawas ako sa katedral, ang duha ka man sundal demonyo, latay, mga grills, murag mo na buktiki ba na tinuod din na sa salida, kita mo na kamang-kamang na masundal. And you know, ang sikreto din na to fight against this kaning devil, spiritual, kaning kaaway na to is prayer. Di na pwede mo ka na pusil, saan mo gawa sila? Pusilun ti karon. Lubangan mo kataw. Sige. We need a spiritual weapon and that is prayer. And the best way to fight your battles is on your knees in prayer. But sometimes or most of the times, ang ato amang good nga makahatag-tag pag-ampo kanong hinahanglan nito sa Ginoo. Ginoo, saan man ang Ginoo? Usahay ra mag-blame na to ang Ginoo. Tungod ni mo Ginoo, mao na niro malas-malas ako. Ani maka-pray ta sa Ginoo kanang wala na jud ta 50-50 na. Pero gayahay ang kinabuhi. Munang dili ta makunahuna sa Ginoo. Munang matagang tag mga pagsulay sa Ginoo, mga trials, temptation, di makadamo ta sa Ginoo. Munang everyday kung makadawat ta og mga pagsulay, mga problema, praise the Lord. Kay gimahal pa ko nimo Ginoo. Makatawag pa ko sa ngalan. Yes, we are spiritual warriors and we need this spiritual weapon that is prayer as we are facing this spiritual warfare. Kaya balo ko, dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority. Di na ito mabutang. Marang nalipay ko din sa inyo habito, engineer. Ngayon yun yung prioritize ang ino. Top 1 yun. Before sa simana nga po. Na dyan mo ingani, mag-sharing, mamino sa pulong sa Ginoo. Number 1 sa tanan, igadugang lang, mga panalangin sa inyo. May panglawas. Anang ihatag na sa Ginoo. Year 2012 dito sa Manila. Missionary gihapon. Karon ganyan to sa Malacañang Palace. 5 mi kabuok. Pag-abot dito sa gate sa Malacañang Palace, ay kanang limang maligyan ng libro doon sa SDA. Pag-abot dito 5 mi kabuok, dalaming Bible story, Bible friends. And sir, pwede po ba kami makapasok? Mag-set kami ng appointment. Taga saan kayo? Sir, taga Mindanao. Uy! Mindanao, mga busayap. Ang taga Luzon, nakunoon na ito, magikan ka Mindanao, mga rebelde. Gitcheck na mo mga bag. Nakita man dito ang mga libro pa na di dahil mga rebelde. Yan, di man dyan pasanlon, di pwede. Mga working students kami, nag-workout mis mga scholarship. Huwag man dyan, dito mi sa kilid sa guardhouse, sa prayer band, Lord. Unsa ko to kung kauban ako ang kauban sa kaning legal libro kay Isaya ang itong dako. Ginoo, adunay nagpagamit din sa yawa kaning mga guard. Di mi pasudlon. Mingo man sa ngalan ni Jesus kung sariton paawa sa tanas. Huwag to kasabot tong guard. Kay mga Tagalog rin guys lang. Pagkabot sa gate after 5 minutes of prayer, sir, pwede po ba kami makapasok? May kalit na yun, sige, pasok kayo. Nagliningi ay, may 5.
Di may katuo ba, di mo kung masudlon. Pagsulod na dito, diretso na yun. Muli libro dito sa opisina sa Malacanang Palace, sa 7th gate, may nakasulod. Sa time pa ni Noynoy Aquino, former president or late president na to. Pagsulod dito, hangtod, pila ka, 30 minutes ang kumaligya, nasakpan na sa mga guard dito. Gibira, bitaw may pagawas. Gawas! Sino nagpapasok sa inyo dito? Kung dito nag-interview nila mga guard sa gate. Nga nung ipasulod maninyo ng 5 ka mga estudyante, gikan pa mga Mindanao, asa Mindanao, basing magtanong nagbumba din eh. Niingon dito mga guard dito sa 7th gate, nga dito liniagi sa, duhara na ito ang magpasulod. Nga nung 5 man na sila nakasulod. Ang limbaro itong balihibo, gitrace nila ang CCTV. Dito sa gate, paglantaw, 5 man dyan liniagi. Dito sa gate, sa Malacanang Palace, sa 7th gate. Kunya, nakita sa mga guard dito, di ba na basta-basta masudlan mga guard dito, mga kuyaw na sila. Duhara man ito ang mag-ipasulod kaya mag-set of appointment. But you know what? That moment we conquer the place and we turn the place upside down because of the power of prayer. Ang tulos sa mga gitabunan sa pako sa panrunda na wala nakita sa mga guard. You know friends, siya nakagamhana ng pagkampo kung makakonect lang ta sa Ginoo. There is power in prayer. Every now and then mo connect jud na diya sa Ginoo mga kaigsunan. Hinumduman na ito na, katapusan ako nga experience. Kung hindi mo matubig po sulayan, kung saan yun ka tinuod, year 2013, na-assign ko sa Buanga City. Ingana pa akong motor, XRM, and that time, ang XRM, karnapunon kayo, nakakama na. Grabe ginakarnap ba? Muban mo, bakred, anahan ka kung silo, naog. Okay? Ilugon din ang motor ng XRM. At kuy kay akong tubig that time is 2 lang ka litro. 2 ka litro. Nya ko pa yung kwarta. Pero gato kay barog biya, wa tay sulod ng pitaka. Na, kay wa ko sweldo pa. Biyahe na ko, ang tuko Ginoo, tabangi ko. From Zamboanga City to Ipil, it takes 3 to 4 hours depende sa padagan. Padagan ako. Agoy pagabot sa Vitali. Wa na jud. Empty. Nagpula na. Wa na jud sulod. Nya dito ko jud ka natunong atong mingaw kay nga dapit nga ginaambusan ba. Lingi-lingi na ko pag liwat ra ba ani. Nya pagkutaw sa bulsa wa jud kwarta wa may mga balay. Usa may buhaton na kung maglingi ka sa kilid bukid. Hangad na lang jud. Kana bitawan tay lay kadumulan usahay Ginoo na jud. No wa na kasubaran Ginoo. Ikaw na lang jud. Siya na tong last resort pa. Ampo bitaw ko mag-iisa na bitago ko sa kong motor, kumiluhod ko dito, likod sa motor, dilak. Ginoo, Ginoo, namuanda na yung motor. Magkaulay ko sa Ipil, Ginoo. Doon ang init ko, kaya ka na bitaw mag-ampo ka nga, imuhang giampo, imo nang gituuhan, imo madawat. Pagtindog na ko, ana. So na dahil sakay sa motor, may duha-duha. Pag-push na ko sa starter, miandar man. Wa na nang batong balibo. So man ano man gasolina, giyuyog-uyog ko na akong tangki, giyuyog na ako, wala na gyud nabilin. You know what? May andar ang motor na ko. Pag andar, pagsuto yan, hindi ko panagan, pag-usog ko. I traveled for 1 hour without gasoline. Believe it or not, nahimong e-bike ang akong motor. I traveled for 1 hour. Nung naglanta ko, grabe, ira dyan gani, empty. Pero 1 hour ha, mawalay gasolina ang akong motor. I called it as faith gasoline, fueled by faith through prayer. Amen? Adunay gahom diha sa pagkampo, adunay miracle. Sabihang nag-drive pa ng murog, pagkusog ko'y bangking ka na. Pag-abot dito sa Artilim, Surabay, anang ayaw, dahil pang tubig, napalo. Ikot dyan dito sa checkpoint, naman kayo mga parente dito, mga agiri. Anang ayaw, patuloy ko dito, pag-abot sa balay ko, grabe man, naka-experience ko miracle ron. I traveled for 1 hour, naway gasolina akong motor. Mga ba na? Pagbalik na ko sa Zamboanga City, o pagkalitro, kulangan pa. Kusugin mo kumon. Ing-ani, ang gahong sa pagkampo. Damog dito sa Ginoo kaigsunan, in good and in bad times. Pray, read your Bible. Instead of always opening our Facebook, our cell phone, isa na chat na ko ron, kung uyab, di ba? But you know what? Ang ginawa na dyan nato natagan o pagtagan. To end my message this morning, ang John 15, John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Abide in me, and I in you. No? Apart from me, you can do nothing. We are nothing, we are useless. Kung wala ang Ginoo sa itong kinabuhi, wala tayo
buhat. Pero muabay ta sa Ginoo, aduna tay bunga nga nindot kayo. Maayo nga mga bunga nga diin makita sa katawhan. John 15 verse 5. Di jud ta mobulag sa we need to be dependent upon God. Kay kitang tanan ni kalibutan na temporaryo lamang sama ta sa kandila. Ha? Hinahinay maupos, antod mawala. Ni kalibutan ako sa may legacy, unsa may hinumduman sa tuwa, unsa man ta, mga matay tao ta kay balukan usa ta mamatay. But unsa man atong kinabuhi sa buhi pa ta. Kumusta tong relasyon sa Ginoo? Kumusta tong relasyon sa tong isig katao? Kay kung mamatay na taon sa itabi nila, tama na po ito namatay sa Good Samaritas ito. Mayroon po ito. Pero mamatay ka na, uyan no, sayangan kay butan nyo ito, magbihatagong kayo. So right now, while we are still alive, we need to have a good relationship to God and to one another. Kay kung pahulay na tao, I am ready to die for the Lord. Amen? Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you. We need to call to God. We need to call to Allah every day, every now and then. Read your Bible, pray every day, and you grow and grow and grow. This is my message this morning. God bless you. Nakigalan magkaigsunan. God bless inyong word. Nag-aampo may kanunay sa inyo ha. Mga frontliners ini. Saludo mi sa inyong mga pagpaningkamot. Trabaho labi na pag kaning sa kurente nato din. So thank you so much and good morning. Amen.